Sa bawat henerasyon ay may mga nakatakdang tagapagligtas at mga nagiging bayani ng mga pamayanan sa Pilipinas. Hindi lamang sila basta mga ordinaryong tao na may iisang adhikain. Nagtataglay din sila ng tibay at lakas. Gayon din ang pusong lumalaban sa mga masasamang mananakop at mga nilalang ng mga kadiliman na walang ibang ginawa kung hindi makapaghasik ng lagim at kaguluhan. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga tagapakinig. Ako po si Martina, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa tanyag na antingero sa aming baryo na si Mang Filimon, at kung paano niya ipinamana sa kanyang anak na si Istong ang medalyon ng Infinito Diyos. Nagpasalin-salin ang kanilang mga kwento sa iba't ibang mga tao, kung kaya't nahati ang pananaw ng bawat isa. Para sa ilang taon na hindi umabot at hindi nasaksihan ang totoong pangyayari sa mag-ama, ipinagpalagay nila na isang alamat o katahang isip ang kanilang presensya sa bayan ng Samar. Samantalang sa ibang taong nagmahal at sumuporta kay Mang Filimon, gayon din sa kanyang anak na si Istong, o mas kilala bilang Boy Tapang, ang kanilang kwento ay makatotohanan at nagsilbing kasaysayan na hindi mawawala sa mga alaala at puso ng mga tao. Sila ang naging bayani na nagligtas sa karamihan laban sa mga aswang. At ang kwento nila ang nagpapatunay na kahit sa lumang panahon ay talamak ang pag-iral ng mga aswang. Nagmula sa baryo sa Samar si Mang Filimon. Kilala siya bilang isang matapang na antingero na lumalaban sa mga masasamang elemento. Taong 1980, lumaganap ang kaguluhan sa pagsalakay ng mga bangkilan o maharlikang aswang sa Samar. Maraming mga tao ang nangamatay sa araw-araw at marami ding nawasak na mga pamilya. Nabalot ng matinding lagim ang mga residente at tila walang katapusan ang kanilang kalbaryo. Gabi-gabing umaatake sa baryo ang mga aswang at dumudukot ng mga kabataan, kadalagahan at mga kabinataan, at pagkatapos ay hindi na natatagpuan ang kanilang mga bangkay. Pinamumunuan ng malupit na lider na si Mang Alfonso ang mga bangkilan. Sa kanya nagmumula ang kapamahalaan ng kanilang buong angkan. Hindi na natagalan ni Mang Filimon ang pag-aapi at pagpatay ng mga bangkilan sa baryo, kung kaya't ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang antingero. Tuwing gabi ay nag-iensayo siya sa kabundukan at pinapalakas ang kanyang poder gamit ang kapangyarihan ng kanyang Infinito Diyos. Naghanda siya sa loob ng ilang linggo bago hinarap ang mga aswang. Isang gabi, lihim na umataki ang ilang miyembro ng mga bangkilan at nagbalat kayo bilang malalaking mga ibon. Nagmasid sila sa buong baryo at isa-isang dinagit ang mga ibang mga residente na naglalakad sa daan. Subalit hindi sila nagtagumpay. May mga lumitaw na mga pana at tinamaan sa mga pakpak ang mga aswang. Nasunog ang kanilang mga pakpak at unti-unti silang nanghina at nabitawan ang kanilang mga biktima. Hinaplusan ni Mang Filimon ang bawat pana sa asin at abo bago ito gamitin sa mga aswang. Kaya naman pagkatapos na masunog ang kanilang mga pakpak ay isa-isa silang nagbalik sa anyo ng pagiging tao bago binawian ang buhay. Merong ilang mga nakasaksing bangkilan sa mga naganap, kung kaya't sinubukan nilang lumusob kay Mang Filimon upang ipaghiganti ang mga kasamahang namatay na mga aswang. Nakita ni Mang Filimon na papasugod ang 5 bangkilan na nanlilisik ang mga mata at nagtutulisan ang mga kuko. Itinusok niya ang dulo ng talim ng itak sa lupa, pagkatapos ay saka siya umusal ng dasala bilang pagpupuder sa kanyang katawan, at kasunod nun ay ang pagbunot niya sa itak mula sa lupa at pinagsasaksak ang mga nilalang. Kasimbilis siya ng kidlat kung umatake at wala siyang takot na pinugutan ang mga ulo ng mga kalaban. Walang nakaligtas sa sagupaan at mukhang kasusuklaman siya ng iba pang mga miyembro ng mga bangkilan kapag nalaman nila na lagas ang iba nilang mga kasamahan. Umalis si Mang Filimon at bumalik na sa baryo. Natagpuan niya ang mangilan-ngilang residente na tinulungan niya
at ganoon na lang ang pagpupunyagi at pasasalamat ng mga ito. Simula noong gabing yun ay umugong ang balita ukol sa katapangan ni Mang Filemon upang iligtas ang mga mamamayan laban sa mga bangkilan. Nangamba ang panganay na anak na si Mandoy kaya naman tumutulong siya sa pakikipaglaban ng kanyang ama. Hindi sang-ayon ang ina nitong si Soledad sapagkat bagito pa lamang ito at ayaw niya itong mapahamak, lalo na ang mapatay sa pakikipaglaban. Ngunit mapilit at may paninindigan si Mandoy kaya naman napilitan na rin si Mang Filemon na gawin itong katuwang sa kanyang pakikibaka sa mga bangkilan. Nasa 17 taong gulang pa lang si Mandoy pero hinasa na siya ni Mang Filemon sa pag-iinsayo at pagtatrabaho sa bukid. Tinuruan na din siya ito ng mga karunungan ukol sa kanan, gayon din ang tamang pakikipagkumbati sa mga aswang gamit ang sundang at balangis. Sa matagal na panahon na pagsasanay ay tumigas at tumibay ang pangangatawan at kalooban ni Mandoy. Kaya naman noong sumabak sila sa pakikipaglaban sa mga bangkilan ay hindi nabigo si Mang Filemon sa pagpapalakas niya sa kanyang anak. Napatumba ni Mandoy ang 10 bangkilan na pinamumunuan ng matapat na alagad ni Alfonso. Hindi iyon matanggap ni Sandrino na isang matapat na alagad ng kanilang lider, kaya hinamon niya sa duelo si Mandoy. Hindi naman nagpasindak si Mandoy at ginamit niya ang kanyang abilidad sa pakikipagsagupaan. Nag-anyong malaking aso si Sandrino at inatake niya si Mandoy, subalit umilag si Mandoy at gumamit ng tagabulag. Pagkatapos ay sumambit siya ng mga orasyon na tigalpo, gayon din ang pagpupudera. Nanigas mula sa kinatatayuan ang malaking aso. Hindi siya nakagalaw. Sa pagkakataong yun ay nakatsyempo si Mandoy at inutusan niya si Sandrino na sumuko na at itigil ang duelo kung mahal pa nito ang kanyang buhay. Ngunit nagmatiga si Sandrino. Pinaglabanan niya ang tigalpo at kahit hirap na hirap siya ay halos manghina siya bago nasira ang tanikala. Sinunggaban niya si Mandoy at nasugatan sa braso, subalit naging daplis lamang iyon sapagkat may taglay itong kapangyarihan. Inundayan ni Mandoy ng saksak sa tigkabila ang tagiliran si Sandrino hanggang sa makapagbagong anyo ito bilang tao. Umangil si Sandrino bago tuluyang nalagutan ng hininga. Humanga si Mang Filemon sa kanyang anak sa galing nito sa pakikipagtunggali sa mandirigma ng mga bangkilan. Hindi pa noon natatagalan ay may dumating na pulutong ng mga aswang. Naghanda ng mga sandata ang mag-ama. Lumitaw sa kanilang harapan ang napakaraming aswang na mababangis ang mga anyo at karamihan ay mga kalalakihan. Hinawi ng mga aswang ang daan at lumakad ang isang nilalang na palusong, malaki ang katawan at nakakatakot na bangkilan na nagpakilala bilang Alfonso. Nabanggit niya sa mag-ama na kapatid niya si Sandrino at nais niyang makuha ang bangkay nito. Pumayag naman si Mang Filemon basta't mapayapa silang aalis sa lugar na iyon at hindi na kailangan pang dumanak ang dugo. Pagkakita ni Alfonso sa bangkay ay namuo ang galit at bumangis ang kanyang ekspresyon sa kanyang muka. Bahagya siyang lumapit kay Mang Filemon at pabulong na nagsalita. Nagbanta siya na sa susunod na kabilugan ng buwan ay maghanda silang mag-ama sapagkat muling dadanak ang dugo at sisiguraduhin niyang mauubos ang lahi ni Mang Filemon bilang ganti sa mga napatay nilang aswang, lalo na sa kanyang kapatid na si Sandrino. Tumango lamang si Mang Filemon bilang pagsang-ayon. Ayaw na niyang madungisan ang kanyang mga kamay at sa tingin niya ay walang balak na makipaglaban ang hukbo ni Alfonso. Gusto lamang nilang kunin ang katawan ni Sandrino at umalis na sa lugar na iyon, kaya pinili na lamang niyang manahimik at magmatyaga. Hinintay nilang mag-amang makuha ng mga kawal ang bangkay ni Sandrino bago sila maglahong parang bula sa karamilan. Hindi kinakitaan ng takot si Mang Filemon, subalit malaki ang pag-aalala niya sa kaligtasan ni Mandoy. Alam niyang tuso si Alfonso at sigurado siyang papatayin nito ang kanyang anak kapalit ng kamatayan na.
ni Sandrino. Kaya hinikayat niya si Mandoy na wag nang sumama sa pakikipagsagupaan niya sa mga bangkilan sa susunod na pagsapit ng kabilugan ng buwan, subalit matigas ang ulo nito. Kahit magalit pa ang kanyang ina ay nagpumilit siya na sumama at tumulong sa kanyang ama. Alam niya na kahit may taglay itong agimat ay hindi iyon sapat upang malipol niya ang isang malaking hukbo ng mga aswang. Kaya kinakailangan niya ng tulong. Nangako si Mandoy na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapagtagumpayan nilang mag-ama ang laban. Naiinis man ay wala nang nagawa ang mag-asawa. Alam nilang kahit pagbawalan nila si Mandoy ay magpupumilit pa rin ito sa kanyang kagustuhan. Naalintana pa ang kanilang usapan noong sumagot sa usapan itong si Istong na matagal na palang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Humingi ito ng permiso na kung maaari din siyang sumama at makipaglaban sa mga bangkilan. Total naman daw ay nasa 12 taong gulang na siya at biyasa siya sa pagtitiradora. Lumapit sa kanya si Aling Soledad at pinandilatan siya ng mga mata. Sinita niya si Istong sa pakikipagsabat sa usapan at sinabihang huwag makikialam sa mga magaganap. Masyado pa siyang bata para sumabak sa pakikipaglaban sa mga kampo ng kadiliman. Mainam kung magfo-focus siya sa kanyang pag-aaral para matupad ang kanyang mga pangarap. Napakamot na lamang ng ulo si Istong at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang bago bumalik sa kanyang silid tulugan. Dapit hapon, nag-iinsayo ang mag-ama sa may kabundukan pagkatapos nilang magtrabaho sa bukid. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakamatsyag pala sa kanila si Istong at pinag-aaralang mabuti lahat ang mga taktika at mga kilos sa pakikipagkumbate. Buo ang loob niya na matuto kahit alam niyang wala pa siya sa tamang edad at hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang. Inidulo niya si Mandoy kaya naman lahat ng mga ginagawa nito ay nagsilbing inspirasyon para sa kanya. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Umalis ng maaga ang mag-ama. Dala ang mga sandata at kargado sila ng mga orasyon. Hindi nila alam na may kasunod pala silang mga kalalakihan mula sa kanilang baryo na may dala ding mga armas at mga sulong. Handa din silang makipaglaban sa mga aswang. Nagtungo sila sa kakahuyan at liblib na kagubatan kung saan natagpuan nila ang napakaraming bangkilan na pinamumunuan ni Alfonso. Noong namataan sila ng mga ito ay nagbigay ng hudyat ang pinuno at lahat sila ay sumalakay sa mag-ama. Laking gulat pa ni Mang Filemon nang magsilabasan ang mga kalalakihan sa baryo at sumugod din sila sa mga bangkilan at nag-anyong mga aso ang mga yon. Malalaking baboy din ang iba at ibon. Dumanak ang sariwang dugo at nagsipagbagsakan ang mga ilang aswang kasabay ang mga bangkay ng ibang kalalakihan. Nagtuos si Mang Filemon at Alfonso at naging mahigpit ang kanilang tunggalian. Malakas ang taglay na bilis at lakas ni Alfonso. Nagpapaiba-iba siya ng anyo at nakakubli sa kanyang ginagamit na tagabulag. Subalit, matalas ang paningin at pandama ni Mang Filemon. Pinaigting niya ang pagpupuder gayon din ang kapangyarihan ng tagaliwas kung kaya't nakailag pa rin siya sa mga pag-atake kahit may daplis siya at ilang sugat sa kanyang katawan. Subalit, sa mga pahuli nilang pagbubuno ay napahandusay sa lupa si Mang Filemon. Lumundag si Alfonso at sinunggaban si Mang Filemon pagkatapos ay pinakita ang mahaba niyang mga kuko. Iwinasiwas niya iyon subalit biglang dumagan si Mandoy sa kanyang ama. At siya ang tinamaan ng mga matutulis na mga kuko ni Alfonso. Bumaon ang mga kuko nito sa kanyang likuran at paulit-ulit siyang pinagkakalmot hanggang sa sumuka si Mandoy ng dugo at mawalan ng hininga. Nasaksihan iyon lahat ni Mang Filemon at bahagya niyang hinawakan ang bangkay ng kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit bago sumigaw at humagulgol sa pag-iyak. Nagulantang ang mga kalalakihan, gayon din ang ibang aswang. Humalakhak ng pagkalakas-lakas si Alfonso pagkakita niya sa sinapit ng anak ni Mang Filemon. Nagsalita siya at nasabing amanos na sila
ni Mang Filimon. Nararapat lamang ang ginawa niya at masisigurado niya ang kanyang tagumpay kung mapapatay pa niya si Mang Filimon. Bagya siyang lumapit dito at lalong nanlisik ang mga mata nito. Akmang sasakmalin siya sa leeg nang biglang may lumitaw na mga bola ng asin sa kalagitnaan at bumulusok sa kinatatayuan ng mga aswang. Bukod sa bolang asin ay meron pang mga basang bato ang tumatama sa kanila at ang mga basang bato ay may bahid ng katas ng mga kalamansi. Umusok ang mga balat ng mga bangkilan samantalang tinamaan sa kanang pisngi si Alfonso at bagyang nasunog ang kapitak ng kanyang pisngi. Umatungal siya sa sobrang hapdi at matapos ang ilang minuto ay lumabas mula sa mayayabong na mga ligaw na halamanan itong si Istong na may hawak na tirador at mga bolang asin. Pinapatamaan pa niya ang ilang mga bangkilan at nagkakagulo ang lahat. Tumingin si Istong kay Alfonso at binulyawan na ito na walang katakot-takot. Gigil na gigil siya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Nagimbal si Mang Filimon sa pinakitang tapang ng kanyang anak. Hindi niya sukat akalain na sa murang edad nito ay makakayanan nitong hamunin at kalabanin ang malupit at makapangyarihang pinuno ng mga bangkilan. Marahil ay nasa dugungan nila ang pagiging mandirigma na walang inuurungang laban. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Alfonso at tinawag niyang boy tapang itong si Istong sa taglay nitong katapangan. Sumenya sa pag-atras si Alfonso at nagmadali silang kumaripas ng takbo. Hinabol sila ng mga kalalakihan subalit mabibilis silang kumilos na naglahong parang bula sa mga kakahuyan. Lumapit si Mang Filimon kay Istong at itinanong kung bakit siya nanduroon. Tumugon ito at pumuslit pala sa kanilang bahay upang makasunod sa kanila sa kagubatan. Hindi nagsalita si Mang Filimon at niyakap na lamang niya nang mahigpit si Istong habang umiiyak. Nagtulong-tulong sila pati ang mga kalalakihan na madala sa baryo ang bangkay ng mga ibang kalalakihan, gayon din ang bangkay ni Mandoy. Nakausap ni Mang Filimon si Mang Tonyo at nabanggit nito na humingi pala sa kanya ng tulong si Mandoy, gayon din sa ibang kalalakihan sa baryo bago ito nagtungo sa kagubatan. Alam niyang hindi nila kakayaning mag-ama ang puwersa ng mga bangkilan kahit nagtataglay pa sila ng mga kapangyarihan. Naisip ni Mang Filimon na hanggang sa huli ay kaligtasan at kapakanan pa rin nila ang iniisip ni Mandoy, kaya humingi ito ng kooperasyon sa mga residente sa baryo. Noong madala sa baryo ang bangkay ni Mandoy at nabigyan siya ng maayos na libing, ay tila nawalan ng sigla at pag-asa si Mang Filimon. Ilang araw itong hindi lumalabas ng bahay. Parati siyang balisa at tila wala sa sariling katinuan. Nangamba si Aling Soledad sapagkat may mga pagkakataong hindi na rin kumakain si Mang Filimon. Kaya naman kinausap niya ito ng masinsinan at pinalakas ang loob sa kabila ng pagluluksa nito sa pagkamatay ng panganay na anak. Pero hindi ganoon kadali na nakabalik sa dati si Mang Filimon. Kaya nagsikap si Istong na palakasin ang kanyang sarili at naisip niyang ipaghiganti ang kapatid laban sa lider ng mga bangkilana. Minsan, sinusubukang lumabas ng bahay ni Mang Filimon upang magtrabaho. Napansin niya si Istong na paakyat ng bundok. Sinundan niya ang anak at nagulat siya nang masaksiyan itong nag-iinsayong mag-isa gamit ang patpat. Doon ay humanga siya sa determinasyon ng kanyang anak. Nakita din niya itong nagbebenta ng uling doon sa bayan upang may panggastos sila sa kanilang bahay. Matapos niyang makita ang mga kabutihang ginagawa ni Istong sa kanilang pamilya, ay kinausap niya ito noong sumapit ang isang gabi, matapos nilang kumain ng hapunan. Napag-alaman nilang mag-asawa na matagal na palang nag-iinsayo sa kabundukan si Istong, matapos nitong makauwi galing sa paaralan. Kaya pala marami itong sugat sa mga kamay at parating pagod tuwing sumasapit ang dapit hapon. Ipinagdiinan nito na kahit bata pa siya ay kaya din niyang maipagtanggol ang kanyang sarili, gayon din ang pamilya, sa kasunod na pagbabalik ng mga bangkilan sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Marahil ang galit niya sa lider ng mga bangkilan, ito ang pumatay sa kanyang kapatid.
Nagkatinginan ang mag-asawa at humanga sila sa katapangan at determinasyon ni Istong. Sumagi din sa isip ni Mang Filemon na magaling sa pagtitirador si Istong at nasindak pa niya ang mga bangkilan gamit lamang niya ang bolang asina. Simula ng gabing yun ay tinawag ni Mang Filemon si Istong na Boy Tapang at pumayag siyang isama ito sa pag-iinsayo sa kabundukan. Hindi na nakapalag si Aling Soledad sapagkat alam niyang walang makakapigil sa layunin ni Istong. Pinayuhan na lamang niya ang anak na mag-iingat at huwag masyadong gamitin ang katapangan upang hindi mapahamak. Tumalima si Istong at nasabik siya sa pagsama sa kanyang anak at paghahanda para sa pagsapit na naman na kabilugan ng buwan. Sa mga sumunod na araw ay kasakasama na ni Mang Filemon si Istong sa kabundukan. Habang tumatagal ay lumalakas na ang pangangatawan nito at tumitibay ang dibdib, kaalaman at mga tuhod nito. Nakita din niya ang husay nito sa pagsasaulo ng mga lihim na karunungan, gayon din sa mga orasyon sa pagpupuder at mga tigalpo, gayon din ang iba pang uri ng orasyon laban sa mga aswang. Dumako ang isang araw na napagpasyahang ibigay ni Mang Filemon ang balangis ni Mandoy kay Istong. Bukod pa doon, ay naging magaling na asintado ang anak sa paggamit ng tiradora. Binansagan si Istong ng mga residente na alias Boy Tapang. Dahil sa buo ang loob nito at wala siyang kinatatakutan. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating ang gabi kung saan nagpakita ang kabilugan ng buwan. Hudyat na ng pagbabalik ng mga bangkilan sa baryo. Sumalakay sa mga kabahayan ang mga aswang at sa pagkakataong yun ay nakapaghanda ang mga residente. Lumabas sila ng mga kabahayan dala ang mga itak, bungkus ng bawang at mga buntot pagi, abo at mga asina. Samantalang ang mag-ama ay gumamit ng tagabulag at nakipagtagisan ng lakas at liksi sa mga bangkilan. Si Mang Filemon ay gumamit ng itak sa pakikipaglaban. Tangan pa niya ang medalyo ng Infinito de Diyos kung kaya't hindi siya magawang masaktan ng matindi ng mga kalabang mga aswang. Samantalang si Boy Tapang maliliksing gumamit ng balangis at sa bawat paghampas niya ay bumabagsak ang mga aswang sa kalupaan. Bukod sa balangis ay gumagamit din siya ng tiradora at umaakyat siya sa mga punong kahoy at doon inaasinta ang mga nagaan yung ibong mga bangkilan gamit ang mga pana at bolang asina. Umuusal din siya ng tigalpo gayon din ng pagpupuder kung kaya't hindi nagtatagal ay nangangaubos na ang mga kalabang aswang. Lumipas ang ilang minuto, mangilan-ngilan na lang ang mga bangkilan. Lumitaw sa harapan ng mag-ama si Alfonso at galit na galit. Nakatingin ito sa mga bangkay ng kasamahan niyang mga bangkilan. Sumugod siya sa mag-ama at pinagtulungan siya ng mga ito na mapuksa. Medyo nahirapan si Mang Filemon sapagkat mukhang mas bumilis at naging tuso ang kalaban. Pero sa tulong ni Istong, gayon din ng Infinito Diyos, ay napagtagumpayan nilang mapilay si Alfonso. Pinaghampas siya sa binti ni Istong gamit ang balangis. Habang pinagsasaksak ni Mang Filemon sa dibdib at ibinaon ang talim ng itak kay Alfonso. Umusal pa siya ng orasyon kaya lalong itong nanghina at napasigaw sa sakit na bumaon sa kanyang katawan. Dumaan ng ilang sandali ay napapikit si Alfonso. Kasabay nun ay ang pagbagsak niya sa lupa at nalagutan ng hininga. Nagkalat ang mga bangkay ng mga bangkilan sa bawat daan. Ngumiti si Mang Filemon kay Boy Tapang at maluha-luha niya itong niyakap habang nagbubunyi sa kanilang tagumpay. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Istong. Ngumiti siya at tumingala sa kalangitan. Pagkatapos ay nangusap siya at nasabing na ipaghiganti na nilang mag-ama si Mandoy. Maya-maya ay binuhat silang mag-ama ng mga kalalakihan. Pinapalakpakan at pinuri. Paulit-ulit nilang sinasambit ang salitang bayani sa mag-ama. Matapos nun ay nagkaisa silang lahat na sunugin sa malayong lugar ang bangkay ng mga bangkilan. Magbubukang liwayway noong matapos sila sa kanilang mga ginagawa. Umuwi ang mag-ama sa kanilang tahanan at nakita nilang
Nag-aabang sa bakuran si Aling Soledad. Noong makita sila nito ay lumuha ito. Niyakap sila ng mahigpit bago sila sabay-sabay na pumasok sa loob ng bahay. Hindi pa doon natatapos ang lahat. May mga nakalaban pang mga bangkilan ang mag-ama. Matapos na mapatay si Alfonso ay pumalit sa kanyang posisyon ang pinsan nitong si Romulo, at dito lalo pang umigting ang mga kakaibang estratehiya at plano ng mag-ama, sapagkat mas tuso at mas magaling sa pamamaraan ng pakikipagkumbati ito kaysa sa kanyang pinsan. Nangalap siya ng mga panibagong hukbo at nanghawa sila ng iba pang mga babae. Nahirapan din si Boytapang lalo pa noong dumako siya sa kanyang pagbibinata, sapagkat may ginamit na patibong sa kanya si Romulo. Alam nito ang kahinaan ni Boytapang, kaya ipinain niya ang kapatid na si Tanya. Pinagpanggap niya itong ordinaryong tao at pinalapit kay Boytapang upang tuksuhin ito at paibigin. Subalit dahil sa tulong ni Mang Filimon at ni Aling Soledad ay nabisto nila ang lihim ni Tanya at ipinagbigay alam nila iyon kay Boytapang bago pa ito tuluyang mahulog ang kalooban sa dalaga. Si Mang Filimon ang nakapatay kay Tanya, bagay na lubos na ikinagalit ni Romulo, kaya naman gumanti ito pero hindi niya nakayanan ang pagsasanib puwersa ng mag-ama. Kagulat-gulat pa na kahit si Aling Soledad ay sumama na din sa pakikipaglaban. Tinuruan na din siya ni Mang Filimon ng pakikipagkumbate at ibinigay niya dito ang sundang ni Mandoy. Pansamantalang tinanggap ni Romulo ang kanyang pagkatalo at umalis sila sa baryo sa Samar kasama ang kanyang hukbo, pero nag-iwan siya ng mga pananalita sa mag-ama na balang araw ay magkikita silang muli at titiyakin niya na mawawala sa mundo si Mang Filimon at sasakupin ng mga bangkilan ang buong baryo kung saan magiging alipin ang mga tao at magiging kasapi din ng mga aswanga. Tinandaan iyon mabuti ng mag-ama. Lumipas ang ilang taon at nasa 19 na taong gulang na si Istong. Patuloy pa rin ang tawag sa kanyang Boytapang at bukod sa pakikipaglaban sa mga aswang, maligno at mga masasamang espiritu ay natutunan na din niya ang panggagamot noong magpakita sa kanya sa panaginip si Mandoy. Nabanggit din ng kanyang kapatid na nalalapit na ang araw kung saan magpapakita ang mga bangkilan sa baryo at magiging madugo ang labanan. Kahit matapang si Istong ay kinakitaan siya ng pangingilabot sa mga sinabi ni Mandoy. Hindi iyon magandang sinyalis kaya ipinaalam niya iyon kay Mang Filimon. Nasorpresya siya noong malaman niya na nagpakita pala dito si Mandoy at nabanggit din ang mga mangyayari sa hinaharap. Pinilit nilang ipinatag ang kanilang mga kalaoban at nag-insayo silang mabuti. Dumating nga ang isang malamig na gabi at sumalakay ang mga bangkilan. Maraming mga nasabing mga tao sapagkat medyo mahina ang kanilang puwersa. Nagpakita si Romulo at matikas pa rin ang pangangatawan nito tulad ng dati. Noon ay medyo matanda na si Mang Filimon at kahit maliksi pa rin siyang gumalaw ay hindi na siya katulad noong kanyang kabataan. Napaghandaang mabuti ni Romulo ang lahat. Napag-aralan din niya ang bawat kilos ni Mang Filimon kaya sa huli ay napuruhan niya ito ng sumalag ito para iligtas si Istong sa biglaang pag-atake ni Romulo. Humandusay sa lupa si Mang Filimon at bago siya malagutan ng hininga ay ibinigay niya kay Istong ang Infinito di Diyos bilang pamana dito. Nangako si Istong na ipaghihiganti niya ang ama at magiging makabuluhan ang pagkamatay nito. Binunot niya ang sundang at sinugod si Romulo. Sumigaw siya sa sobrang galit at pinaralisa niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bangkilan habang nag-uusal ng orasyon na Tigalpo bago niya pinagpuputol-putol ang katawan nito at tinadtad ng saksak. Noong tumigil siya sa pagpatay kay Romulo ay itinusok niya sa lupa ang sundang at sumigaw siya ng pagkalakas-lakas hanggang sa dumagungdong ang malalakas na kulog at kidlat sa kalangitan. Nakaramdam ng matinding pag-init ng buong katawan si Istong at kasabay nun ay umilaw ang medalyon ng Infinito Diyos. Nagimbal siya nang lumitaw sa kanyang harapan ang aparisyon ng kanyang ama at panganay na kapatid. Binati siya ng mga ito sapagkat napagtagumpayan niyang mapatay ang lider ng mga bangkilan.
Ipinangako ni Istong na ipagpapatuloy niya ang naiwang misyon ng kanyang ama at kapatid. Hindi niya hahayaang may manakop na aswang sa baryo. Matapos niyang magsalita ay ngumiti ang aparisyon ng kanyang ama at kapatid bago nawala sa kawalan. Nabigyan ng maayos na libingan si Mang Filemon at ipinagpatuloy naman ni Istong alias Boy Tapang ang pagtulong sa mga mamamayan sa baryo. Nanggagamot siya at lumalaban sa mga masasamang elemento. Hindi niya pinababayaan si Aling Soledad hanggang sa nagkaroon na din siya ng sariling pamilya. Lumipas ang maraming panahon at binawian na rin ng buhay si Istong dulot ng katandaan at walang nakakaalam kung saan o kanino niya ipinamana sa mga anak ang kanyang tangan na medalyon na Infinito Juice. Sa kasalukuyan ay wala ng balita kung nasaan ang kanyang pamilya, pero ang kabayanihang nagawa ng kanilang pamilya ay nakatatak sa mga isipan ng mga taong nabuhay sa kanilang panahon. Isa lamang iyong patunay na hindi lamang mga Kastila, Amerikano at mga Hapon ang nananakop sa ang bahagi ng Pilipinas. Kung hindi meron ding mga kakaibang nilalang ang mga nagnanais na sumakop at mamuno saan mang panig ng ating bansa. Pero darating ang araw na may uusbong na matatapang at may mga paninindigang mga tao na kayang ibuwis ang buhay upang mapalaya ang kanyang kababayan laban sa pang-aapi at pagpatay ng mga masasamang nilalang. Dito na po natatapos ang makulay na pakikipagsapalaran ni Mang Filemon, gayon din ni Istong alias Boy Tapang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.